Viral kasi 'to. At ang nakakatawa kasi, recently, napapansin ko lang 'no, ang mga nagva-viral na mga videos lalo na ni Sarah, doesn't paint her in a positive light. Seriously, oo. It doesn't paint her in a positive light. Nagmumukha siyang tanga sa mga video niya, promise. And apparently, mga kababayan, yung kanya palang pinagkukudaan ngayon is a show. It's a show sa SMNI. Walain yun. Ba't di ba tinatanggalan ng business permit yan? Tanggalan ng business permit yan kaya SMNI na yan. Mga kwenta yan. Sabi ni Ren Gaming, show nila bayad-bay. Hindi siya kay bayad-bay. Host lang sila. Host lang sila. Sa kanya yun. Show niya yun. Oh. Sa kanya yun. So, hindi ko alam. Baka nag-uumpisa siya ng bagong career kasi being the president is no longer looking good. Baka gusto na niyang maging vlogger. Marami siya kompetensya. Oo. Di ba baka gusto na niya maging vlogger kasi mukhang malabo na yung pagiging, yung chances niya maging presidente in the future. Apparently, yun pala yun. So, alam na natin agad kung bakit may ganun. Ginawa rin nila yan kay Digong, di ba yung gikan sa masa para sa masa. Yun yun ganun din yun Tapos si Baste may sariling ganyan sa Davao naman. Ngayon siya, si Sara Duterte. Kasi yung kay Baste, hindi nagtuloy kasi lalo naghamon siya ng suntukan kay General Torre. Napahiya siya na malala. Napahiya ng malala, hindi na bumalik. Oh. Imagine, tinakbuhan mo yung suntukan ng matanda. Natakot si Baste, guys. Tanda-tanda na nun ni General Torre, di ba? Diba, kahit for show man lang, humarap ka doon, kahit for show lang, di ba? Pwede naman yun Walang mangyayari suntukan, di ba? Show of sportsmanship lang. Para lang kayo nagsasparring. Pwede na yun. Di ba? Kaso, wala Tumakas puta Hong Kong. Hong Kong ba o Singapore? Basta either of the two. Basta nag-abroad siya. Agad-agad. So, hindi na natuloy yun. Ngayon, ito naman bago. Ito naman. Kay Sara Duterte naman. And obviously, mga kababayan, ito ay pinoposisyon para sa 2028 presidential elections. Essentially, nangangampanya na si Sara. Nangangampanya na siya. As early as now. Nangangampanya na siya. So, ngayon, tingnan natin ano yung sinabi niyang kabobohan at katangahan dito sa sa kanyang sariling palatuntunan sa SM Manyak. SMNI. Oo. Diba sa mga ang network ng mga Manyakols. SMNI. Samahan ng Manyakols Network Incorporated. SMNI. Diba? Samahan ng mga Manyak. Station of Manyak. Anyway. Diyos ko. Pag-usapan na ngayon natin itong sinabi niya. Tama na ang joke time. Serosoy na natin to. Game! Ang sabi niya kasi, VP Sara, ito yung headline. Pinuna ang gobyerno sa repatriation or repatriation. Kung anong gusto yung pronunciation, bahala kayo. Napakadali magpadala ng eroplano. My goodness. Ang bobo talaga ni Sara. Oo. Napakadali daw padala ng eroplano. Totoo naman, napakadali magpadala ng eroplano. Pero kasi, it's one thing to brag about it and it's another thing to execute. Ito ay response sa sinabi ni President Bongbong Marcos na nung March 4 na imposible pa sa mga panahon na yon na magpa-repatriate. Bakit? Kasi ongoing pa yung airstrikes. Nagbobombahan pa guys kung tamaan yung eroplano kung saan may mga naalagak na Pilipino sabihin naman ng mga DDS, napaka-irresponsable na itong Bongbong Marcos na to. Bakit niya inayaan na magkaroon ng repatriation sa gitna ng gera? Diba? Walang panalo dyan, guys. Oo. Walang panalo dyan sa mga galawang DDEBs. So, ito yung sinabi ni Sara Duterte. Ano pa title ito? Ibalik ang tapang at malasakit. Mas bagay dito, ibalik ang katangahan at malas sakit. Mag si Sara, puro katangahan talaga. Ay, panoorin natin. Okay, tara. Ayan, sa pantanga yun. Tuloy. Napakadali magpadala ng eroplano Totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon,
Madami ang COVID. stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Mm. Napakadali. Anong ginawa? Kami Mm. ng commercial airline. Tapos? Isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Mm. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe o inalaw na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City, meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos, Sige, alam ko matatalino kasi ang viewers natin, guys eh. Guess na katangahan ni Sara Duterte. Guess na katangahan ni Sara Duterte dito, guys. Hulaan nyo. I mean, I'll leave it up to you. Pero, guess na katangahan, guys. Napakadali daw mag-contract ng isang commercial airline. Oo. Madali lang naman talaga yon. Madali lang talaga yon kumontrata ng isang airline. Meron pang magandang suggestion niya yung COVID versus gera. Hindi lang yun, mga kababayan. Meron pang isa na mas obvious. Mas obvious. Mas obvious, guys. Guess na katangahan. Mas obvious to. Ayan, sabi ni Maya in UK, ayun. Magkaiba ng airspace, mga kababayan. My goodness, ang tanga-tanga ni Sara Duterte. Ibinida niya yung kanyang ginawa na nag-contract siya ng commercial flight. Napakadali daw kumuha ng commercial flight para maglipad ng tao, etc. etc. From Davao to Manila. My goodness. From Manila to Davao pala, mga kababayan. Manila to Davao? Magkaiba bang airspace yun? Domestic flight lang yun eh. Hindi mo kailangan tumawid ng dagat dun eh. Hindi mo kailangan magpaalam sa ibang bansa na, oy, tatawid po kami, bla 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 bla. Bakit? Humiwalay na bang bansa ang Davao City? Tanga mo, Sara? Domestic yun. Hindi lang yun, mga kababayan. Yung airspace ng Pilipinas ay iba sa airspace ng Iran. Ang stupid. Pero alam nyo, mga kababayan, in fairness dito sa mga bayaderos na to, nagtanong sila kay Sara Duterte. Nagtanong sila kay Sara Duterte. Papakinggan nyo yung tanong. Ito yung tanong. tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung eroplano. Minsan ka lang magtatanong talaga ng matalino, buti nagawa mo once in your life. Itong mga bayaderos na to. Buti na lang talaga. Sarado ang airspace ng Iran eh. Sarado ang airspace ng Iran kasi may gera. Buti na lang. Once in a blue moon, merong mga matatalinong tanong tong mga bayaderos na to. Once in a blue moon. Feeling ko hindi inisip yan ni Dada. Feeling ko nadulas lang siya diyan. Hindi niya sinasadya yan. Alam naman natin si Dada, hindi nag-iisip to. So nadulas lang siya diyan, guys. Pero tingnan niyo yung sagot. Ni Sara Duterte. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado. Pero tanga. Ang tanga-tanga mo, Sara. Pareho ba ang airspace ng Iran at ng Dubai? Hindi nakalabas na yung friend ko, nakalabas na siya ng Dubai. Okay. Pareho ba ang airspace ng Dubai at ng Iran? Bobo talaga. Hindi niya sinagot yung tanong eh. Ang tanong ni Dada, paano ang sinasabi nila sarado daw yung airspace? For once in his life, nakapagtanong siya ng tama. Totoo naman. Anong sagot ng kabobohan nito ni Sara Duterte? Hindi yung friend ko nakalipad na siya from Dubai to Manila. Dubai to Manila? Magkapareho ba yun? Walang diretsong flight ngayon, saradong airspace ng Iran. Ang ginagawa ng mga tao para makatakas sila ay bumabiyahe pa na napakalayo doon sa mga lugar na kung saan pwede silang umalis. Magkaiba ho ang airspace ng Iran. Ito, yan
UAE flights. Airlines have started operating more flights from UAE airports using the restricted corridor system. So, limitado. Oo. Pero hindi yan Iran. Hindi yan Iran airspace. Iba yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, para maipauwi natin ang ating mga kababayan na nasa loob ng Iran, itatakas natin sila sa border. Ililipat natin sa Dubai. Pagkalipat sa Dubai, saka pa lang sila makakaalis. So, anong sinasabi ni Sara Duterte na napakadali kumuha ng eroplano? Maski dito limited lang ang airspace Balikan natin yung sinabi niya tungkol dun sa Davao. Okay. Sabi niya, napakadali kumuha ng eroplano, bla 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 bla. O sige, balikan natin yung kwento niya sa Davao. May 6, 2020. Isang buwan ng stranded yung mga taga Davao bago niya nakuhaan ng eroplano. Another sweeper flight commissioned by the Davao City government on Wednesday brought home 270 more residents stranded in Luzon for over a month already. Madali. Sobrang dali, inabutan ka ng isang buwan. Diba? Sa sobrang dali kumuha ng eroplano, inabot ng isang buwan si Sara Duterte. Ang galing. Palakpakan. Palakpakan tayo dyan. So, ganun kadali. Inabot ng isang buwan, guys. Napakahusay ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, isang buwang gutom, isang buwang walang tirahan, yung mga residente ng Davao sa Manila. Isang buwan, 4 na linggo. Yan siya kahusay. Napakadali pala Anak-anak, tipa ko. Napakadali. My goodness. Napakadali. Tapos sabi niya, bukas na raw ang airspace. Hindi Yung friend kong taga Dubai, nakauwi na siya, blah blah blah. So, yung friend pala ni Sara Duterte, nakauwi na from Dubai. So, bakit? Bakit itong report ng DMW ay kinu-question ng mga DDS? May 299 na pala na naiuwi mula sa Middle East. Bakit ang sinasabi ng mga DDS, hindi naman mga mga repatriates yan Mga uuwi talaga yan na stranded lang sila sa airport, bla 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 bla. Nag-rebook lang yung mga yan, etc. Rebook? Ang stupid nyo talaga, mga DDS kayo. Ang tatanga nyo. Hindi ka makakapag-rebook? Hindi ka makakapag-rebook sa Iran. Kailangan mo pa rin humingi ng tulong sa ating embassy para makalipat ka ng lugar. Ang tatanga. Anong rebook? Walang rebook. Gera sa Iran. Paano ka magre-rebook? Walang gobyerno. Walang magpapatakbo ng airport. Diyos ko. Nakakatawa na lang talaga, guys. Paano rebook? Pinagsasabi nyo. Kasi yun ang sinasabi ng mga DDS Ito daw mga umuwi na 299 ay mga na-stranded lang sa airport. At kailangan mag-rebook. Kaya nakasakay sila sa eroplano at nakaalis. Anong nag-rebook? The moment na nag-umpisa yung gera, wala ka ng rebook na magagawa. Pupunta ka na sa embassy mo. Wala ngang gobyerno May gera nga tapos sasabihin nyo, rebook. Ang katangahan yan. Sino ba nagkalat ng rebook na yan? Ayan, refund, pwede pa. I-refund ka, bahala ka na, humanap ka ng ng diskarte mo para makaalis. So, ang pwedeng naging senaryo dyan, mga kababayan. Nasa airport na sila, nagsara yung airport, walang lilipad, na-cancel lahat ng flights kasi umpisa na ng gera. Ang ginawa ng gobyerno natin, hinakot lahat ng Pilipino na nasa iba't ibang flights, inilipat agad-agad sa ibang lugar kung saan sila makakalipad. Tapos sasabihin nila walang ginawa ang Bongbong Marcos. Ang tatanga nyo. Nag-rebook lang daw. Paano ka magre-rebook? Gera. Walang lilipad sa Iran. Makakapag-rebook ka lang naman pag same airport.
'Di ba? Nakakahiya si Sarah, guys. Oo, nakakahiya si Sarah. Tapos ang nakakatawa dito, hindi siya well, siyempre kung sino nagbabayad, 'di ba? You don't bite the hand that feeds you. Nagtanong si Dada, sabi ni Dada, sarado daw po yung airspace, blah 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 blah. Sabi ni Sarah, hindi, yung kaibigan kong OFW, yung kaibigan ko nakauwi na siya galing Dubai, etc. etc. Oh, alam naman natin na medyo partially open ang airport ng Dubai. Nakarinig ba kayo ng kontra sa mga Challenge ba yung ideya? Hindi. Kaya nanatiling tanga ang mga DDS. Hindi challenge eh. Pwede naman yung sabihin VP, kung kayo po ang presidente, ano pong gagawin nyo? Oh, nakaka-offend ba yung kay Sarah? Hindi. Para narinig natin, ano ba yung iniisip talaga niya? Kaso hindi. Tuloy. Pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para Ito yung masaya. sa mga OFW natin? Ito yung pinakamasaya. Itong tanong ni Bayadbay. Sabi niya, meron po bang planong OBP para tulungan ang mga kababayan natin? Pakinggan nyo yung sagot ni Sara Duterte. Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag ng parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin. Ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. Laka naman, Bongbong Sila, Marcos. Yung mga nasa Middle East. Meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan. See? Kakasabi lang niya kanina. Nakalipad yung kaibigan niya, nakaalis ng Dubai, nakabalik ng Pilipinas. Kasi bukas na raw yung mga airport, may mga commercial flights na. Tapos, in the same interview, kaya ang tanga niya in the same breath, mga kababayan, anong sinabi niya? Pakinggan niyo ulit. Sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man. See? Akala ko ba may bukas? Tapos ngayon sabihin mo, wala. Stupid, di ba? Kakasabi lang niya, wala pang 5 seconds, mga kababayan. Ang sabi niya, hindi, kasi yun yung tinanong ni Dada Ang tanong ni Dada, paano po yan, BP, close daw ang airspace ng Iran? Once in a blue moon, good question. Once in a blue moon. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, hindi, bukas na yung friend ko nga naka-uwi from Dubai. Ayan. Okay, na-establish na kayang gawin. Di ba? Na-establish na kayang gawin. Ngayon, etong si Bayadbay, ang sabi, VP, ano pong maitutulong nyo sa mga kababayan natin? Blah, blah, blah. Anong sabi? Meron tayong point person. Meron po tayong point person na kumakausap sa mga parallel groups at nagtatanong kung gusto nyo bang umuwi. So once na mag-open ang commercial flights, tutulungan daw nila. Ano ba talaga, Sarah? Bukas ba o sarado? Diba? In the same interview, not even 10 seconds. Bobo talaga siya, guys. Sinusunog niya ang sarili niya sa sarili niya interview. Tapos, hindi pala siya sinalba ng mga nag-i-interview sa kanya. Walang silbi yung dalawang bayaran na nag-interview sa kanya, hindi pala siya sinalba. Kayo. Ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong. Pero handa kami. Handa daw sila. Doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin. Ito ang claim. Ang claim is, marami daw siyang nakausap daw yung point person niya. Ang sabi ng point person, wala raw gustong umuwi. Wala raw gustong umuwi. Ano to? 1,400 Filipinos, OFWs want out, sabi ni PBBM no March 3. Philippines in talks with Middle East authorities. Akala ko ba madali lang kumuha? Oo, bakit hindi nyo na nang kumuha ng eroplano, bayaran nyo na yung buo. Pag-intayin nyo doon kung merong sasakay. Diba? Kumuha na kayo. Dali lang
Kumuha na kayo ng eroplano, pag-intay nyo doon sa airport sa Dubai, tapos, kung may sasakay, o di maganda, kung wala, sorry, nagaksaya kang pera. Ano tong sinasabi ni PBBM na may 1,400 na OFWs na gustong umuwi? Hindi kaya mga kababayan, ayaw lang nilang umuwi kapag si Sara Duterte ang magdadala. Hindi kaya ganun, guys. Hindi kaya ganun, mga kakutsero. Hindi kaya. Ayaw namin kasi si Sara Duterte. Baka mag-crash yung aeroplano, maging ghost passengers kami. Di ba? Maging ghost passengers sila, guys. Oo. Di ba? I mean, Diyos ko, pwede. Sabi ni Finish Combo, pwede, coach, baka ayaw nila kay Sara. Sabi ni Jack, nakakaya maging DDS. Totoo, nakakaya maging DDS talaga, promise. Di ba? Baka ayaw lang nila kay Sara Duterte kasi hindi sila sure kung makakauwi sila ng buhay. Pero pag si PBBM, nag-uunahan sila. 1,400 daw ang gustong umuwi. Basta pag si PBBM. Pag si Sara, ayun lang ako tiwala dyan, baka maging ghost ako. My goodness. Ang stupid niya, sobra. Tapos gagamitin pa niya yung sitwasyon para makapolitika. Yun yung nakakainis doon eh. Meron mga totoong tao na naghihirap ngayon. May totoong tao na naging biktima ng gera sa Iran. May mga totoong Pilipino na biktima. In fact, ilan na ba yung patay? 8 Filipino na yung namatay, tinamaan ng mga airstrikes. So, totoo yun. And these are real people na merong mga totoong mga pinagdadaanan. Tapos gagamitin mo pa pang politika mo kasi wala kasi silang uuwian eh. Wala kasi daw silang uuwian kaya ganun, etc. etc. Ano to? Sino tong 1,400 na to? Di ba? Mas maniniwala. Mga kababayan, they should just admit na wala silang ginagawa. Yun lang yun. Kasi ang tanong ni Bayadbay, ano po ang ginagawa ng OVP? Ang sagot ni Sara, nakikipag-coordinate. So, that's it? Ay pag-coordinate ka lang? Parang Jessica Soho lang, no? Naipag-coordinate ang aming team, ganun. Wala kang ginawang concrete? Kahit man lang siguro, nagpadala ka ng pera sa DMW, sa ating ahensya, dyan sa Middle East, kung saan man may mga Pilipino na kailangan ng tulong, nagpadala ka ng budget para meron silang pambili ng pagkain, may pambili ng tubig, may pambili ng mga kumot, di ba? Pampamasahe ng mga gustong umuwi. Di ba? Pwede naman ganun, guys eh. Pwede naman kasing ganun. Pero ayaw niyang gawin. Bakit? Kasi hindi siya ang bida pag ganun. Hindi siya ang bida. Hindi siya bida. Kailangan ng bida siya. Or, sa mga ganun kasi mga kababayan, kailangan mo mag-isip. Ayaw nga ni Sara mag-isip. Boba nga. Ayaw niya mag-isip, guys. I mean, basic eh. I mean, kung talagang wala kang may maitulong na eroplano, hindi ka makakuha eroplano. Hindi ka makakuha na kung ano-ano, mahirap sa'yo maipag-coordinate. Wala kang di ba? Sobrang, hindi ba kasya sa budget ng OBP na makapagpadala ng konting tulong doon sa DMW natin sa Middle East? O ayaw talaga nila makipagtulungan? Mababawasan yung kupit niya.